Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, pag-usapan natin yung Kaiser 3-in-1 na annual investment, no? Pwede kasi tayo dito maghulog kada taon lang. Sabi kapag nag-i-invest tayo, kailangan naka-diversify. And bakit ba hindi sapat na nasa bank lang at yung mga safe investment like bonds yung ating pera? Kasi although hindi to nagne-negative and guarantee, pero wala siyang growth, no? Ang mutual funds naman and stock market may growth pero hindi guaranteed. Pwedeng mag-negative yung pera natin, no? Kaya yung iba pwedeng mag-invest sa most 18, yung PDF natin na may growth, guaranteed din, hindi magne-negative yung pera natin or investment, and may life insurance or protection. So ang pag-uusapan natin yung kumpleto yung apat, no? Yung Kaiser Ultimate Health Builder. So ito may growth yung pera natin kasi naka-invest. Guarantee kasi hindi magne-negative yung in-invest natin. I mean, yung binayad natin na pera, hindi siya magne-negative kung naka-invest man. Healthcare, may magagamit tayong healthcare pag tayo ay nangailangan ng medical needs. And then, may protection din tayo dito or life insurance. Kasi kapag sinabing financial planning, hindi lang puro investment ang pinag-uusapan. Meron tayong tatlong major financial needs. So dapat meron tayong healthcare kasi paano pag nagkasakit tayo, no? Ano yung gagamitin nating card? So advantage kapag may health card tayo kasi nakaka-discount talaga tayo nito. Kasi yung iba, kung di sapat ang ipon, eh talagang mauubos yung mga investment din natin. Doon din natin kukunin sa mga investment natin yung mga funds na kailangan natin. And of course, life insurance, especially pag breadwinner ka, kailangan talaga may income protection tayo. Kasi paano kung may mangyari sa'yo? May dependents ka o who will take care of your family. So, importante, meron tayong instant money or life insurance na tinatawag na instant money kasi pag may nangyari sa ating mga breadwinner, may marireceive na instant money yung ating family. And then investment, syempre, darating yung time na wala na tayong kontrata, matanda na tayo. So, what if you stop working? So, pag may investment tayo, ito yung magbibigay sa atin ng continuing income, no? So, ayaw naman natin maging burden sa pamilya natin. And mabigat talaga yun para sa anak na sumuporta sa ating mga magulang, di ba? Kasi magastos talaga yan, no? Nagiging, sabi nga, sandwich generation na. Kasi may sarili kang pamilya, nagpo-provide ka rin sa parents mo. So, tayo naman, pag tumanda, ayaw naman natin na ganun yung mangyayari din sa anak natin. So, kaya Kaiser yung recommended nating investment program kasi tatlo na yung meron dito. May healthcare, insurance, and investment. And ang ambassador natin, no, si Daniel Padilla, sabi niya nga, nasa iyo na ang lahat, Kaiser. And kung titignan natin, yung Kaiser kasi marami yung accredited na hospital. And kung titignan nyo, yung apat na major or top hospitals ay accredited ng Kaiser. Nandiyan ang Asian Hospital sa Alabang, St. Luke's Medical Center, pareho yan, Quezon City and Global City, accredited din ng Kaiser yan. Makati Medical Center and yung The Medical City. So marami, no? 2,000 plus hospitals and clinics yung accredited ng Kaiser, 12,000 plus na doctors, and mismong si Kaiser, meron siyang tinatawag na clinic. No? So ang tawag dyan, Kaiser Medical Center, na makikita natin sa mga SM and Robinsons Mall. Meron din tayo sa Cebu. So 10 na po yung branch ng Kaiser. So again, Kaiser is 3-in-1 investment. May healthcare ka, kung magkasakit ka, may magagamit kang card. Life insurance, naka-insured ka dito for 20 years. And kung hindi ka nagkakasakit, walang nangyayari sa'yo, so yung pera mo walang tapon kasi naka-invest sa mga top corporations. Yung nabanggit natin na healthcare, life insurance, investment, nasa Kaiser na, kaya tinatawag na 3-in-1 investment. So paki-comment nga dyan, 3-in-1, di ba? So kasi nandito na yung kailangan natin sa financial foundation natin. So pag sinabing Kaiser, tatandaan nyo lang 720. So ano ba yung 720? 7 years mo lang babayaran and 20 years yung term niya.
no? So, para mas maintindihan natin, kailangan ma-discuss natin yung benefits per period kasi may 4 na period 'to, no? Accumulation period, ano ba yung mga benepisyo mo during the first 7 years o habang nagbabayad ka. Extended period, ito naman yung after mo magbayad, ma-fully paid yung plan mo, ano yung benepisyo mo from 8th year to 20th year. And then pag nag-mature na, ito yung 20th year na, no? Naka 20 years na yung plan mo, matured na yan. So, ano yung mga makukuha mo? And kung hindi mo pa kunin yung mga benepisyo mo after 20 years, may tinatawag pa na long-term care period. Ayan, so pag-usapan natin yung accumulation period. Sa first 7 years, ito yung mga benepisyo mo habang nagbabayad ka. So, una is hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag ma-confine ka, meron kang benepisyo. And then, may free annual physical exam. Ito yung usual na APE na binibigay din sa atin sa ating short-term healthcare. So, ito yun, no? Meron tayong basic 5 na tinatawag. Ito yung physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, and yung CBC. Of course, may dental benefit din yan. Meron tayong usual, no, na unlimited check-up sa dentist, tapos yung unlimited simple tooth extraction, no? Tapos may once a year na yung free dental prophylaxis or cleaning. And then may 20-year life insurance ka. So ibig sabihin, once na na-approve na yung policy mo, meron ka ring life insurance coverage. 'Di ba? Kasi 3-in-1 si Kaiser. So ibig sabihin, meron din ditong coverage na halimbawa 450,000 yung life insurance coverage mo. Kung maaksidente ka, yun ang naging cause of death mo, madodoble yung 450,000. So, up to 900,000. And then, may tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Kasi may case talaga na yung policy holder, for example, may nangyari sa kanya, no, na namatay yung policy holder. So, ang mangyayari, marireceive na family yung life insurance niya, plus, hindi na kailangan bayaran ng beneficiary yung balance, no, nung plan niya. Halimbawa, 1 year ka pa lang nakapaghulog, 7 years to. So, yung 6 years na balance, waive na. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary natin. Plus, naka-cheque yan, or pwedeng i-deposit sa bank account natin, yung nung beneficiary, no, yung life insurance coverage. Okay? So malaking tulong sa pamilya kasi walang tapon nga na plan. Ikaw makakagamit kung tumagal yung plan or kung may mangyari sa'yo, transfer lang ng fully paid sa family mo. Okay? So next is extended period. Ano naman ang benefit natin, no, pagka fully paid na natin tong plan? Ito yung 8th year to 20th year. So again, meron pa rin siyang hospitalization or inpatient benefit. May may coverage sa in case na ma-confine tayo. Nadagdag yung consultation. Ito yung outpatient benefit, no? Pwede na yung mga check-up. And then maternity para sa mga babae. Kaya kumukuha rin yung iba dito kasi after 7 years, mako-cover na yung pre-existing illnesses, dreaded diseases, and ang nagustuhan ng karamihan, kapag hindi ka nagkakasakit kasi, may investment component siya. So, yung benepisyo mo, kung hindi mo nagagamit, may 10% compounding interest. No? So, again, based to sa plan type. The higher the plan type or the higher the plan, the higher the benefit or interest. Okay? So, paano yan, Ms. Roanne, no? Nag-mature na yung plan ko. Ito yung after 20 years. Good as cash na yan. So, sa first 20 years, hindi pa tayo pwedeng mag-withdraw. Pero yung lahat ng pondo natin na nag-accumulate, pwede natin gamitin for our healthcare-related expenses. And, may tinatawag na long-term care benefit. Ito yung base sa plan type. So, mamaya magsasample tayo. May tinatawag na long-term care benefit. Ito yung maging sakitin ka during that 20 years, may makukuha ka pa rin na guaranteed amount. And bonus, ang kagandahan dito sa Kaiser long-term natin,
kapag hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, 'di ba? Dahil may short term usually ang tao. So may bonus, ibabalik yung premium or return of premium, no? So up to 85% 'yan, ibabalik yung binayad mo, which is nagiging savings ng mga nag-iinvest. So para mas makikita natin yung computation, may sample tayo dito. At the age of 30, nag-start yung member, no, na mag-Kaiser. And then, for example, yung maliit na plan, 30,000 per year. So, ang coverage niyan sa term insurance, sabi nga natin, meron tong 20 years na life insurance, 225,000. And then, ang contract price niyan, dahil 7 years to pay, so 30,000 times 7 years, naging 210,000 yung contract price. So, sa binayad natin na 210,000, ang projection niyan sa maturity, yung maturity value niya nasa 583,000. So, ito yung kung wala kang nagamit sa mga benefit mo. And kung i-compare natin, halos triple yan, no? Kaya ito yan, no? 583,000 minus 210,000, 373,000 yung naging income ng ating fund. And then, kung i-compute natin, 8.8% yan per year. Okay? So, of course, sinasabi nga natin, the higher the plan, the higher the benefit. So, for example, 60,000 per year yung plan mo. So, 450,000 yung term insurance, yung life insurance. So, again, 60,000 times 7 years, 420,000 yung contract price. Ang maturity value niya nasa 1.1 million. So, ito yung after 20 years, ito yung projection. And ang kinita niya, no, 1.1 million minus 420,000, 680,000. So again, 8.8% per year yung base sa computation natin. And kung i-compare natin, no, kasi ako mahilig din ako mag-save dati. Kaya lang sabi ko nga, medyo maliit yung interest. Kaya naghanap ako ng ibang pwedeng paglagyan. So, pag nag-save tayo ng 60,000 per year, sa loob ng 16 years, kung i-compute natin yan, nasa 960,000 lang. So, mas maraming kumukuha sa Kaiser kasi dito kasi 16 years ka nag-ipon pero dito 7 years ka lang naghulog. May projection ka na 1.1, 'di ba? So, anong gusto natin? 16 years tayo mag-iipon o 7 years lang? So, paki-type nga 16 kung dito tayo para sure, 'di ba? O dito tayo sa 7 para bukod sa may investment na tayo, may healthcare pa, may life insurance. Pang-apat na period. So, tutuloy tayo dito sa long-term care period kung hindi pa natin kinuha yung fund natin after 20 years or on maturity. So, may option kasi tayo sa maturity na kunin natin lahat or hindi muna natin kukunin lahat or pwedeng kalahati itira natin. So, kung ano man yung kalahati na natira natin or kung hindi naman natin kinuha lahat, ito yung mangyayari sa long-term care period. May 3 to 10% compounding interest yung fund natin. No? Kagaya kanina sa 60,000 per year, may 1.1 million ka. So kung hindi mo kinuha, meron niyang interest, no? And yun ang nagustuhan na iba kasi at least kapag nagre-retire sila, kung di pa naman nila gagamitin sa healthcare, nagko-compound lang yung pera nila sa investment component. So again, ito yung mga benepisyo natin sa Kaiser, yung accumulation period, yung extended period. So ito naman yung maturity na pwede na natin kunin yung fund. At kung itutuloy pa natin dito sa long-term care period, again, may interest yan, may investment ka na, meron ka pang healthcare. So paano ba natin malalaman kung magkano yung sapat na healthcare fund na kailangan natin, no? So, ang formula natin, annual income times 10 kung gusto natin talagang sobrang laki ng fund natin. So, kung conservative, gusto natin, pwede ring times 5, no? So, for our sample computation, times 10 yung ginawa natin. So, halimbawa, ang monthly income mo is 25,000. So, times 12, ang annual income mo is 300,000. So, ang healthcare fund na kailangan mo at ipe-prepare mo, times 10. So, kailangan mo pala ng 3 million
long-term healthcare fund, no? Or pinakamababa kung medyo tipid, kalahati, 1.5 million. So sa Kaiser, tignan natin kung ano yung projection pag edad natin ng 60. Kasi ang Kaiser, ang pinaka-design to, no, maging long-term healthcare natin. Kasi usually, pagka 60 plus na tayo, dito na lumalabas yung sakit natin. And of course, pwedeng nakapag-resign na tayo or nag-retire, so wala na tayong short-term healthcare. So tignan natin, kung ang target natin 3 million, no, posible naman siyang ma-hit, no? Pagka edad mo ng 60, ito yung projected value. Pag edad mo ng 60, may 3 million ka dito. Kung nag-start ka at the age of 30, nang magkano ang annual niyan? 59,321. No? So, for 7 years, magbabayad ka ng 59,321, kaya ang contract price niyan nasa 411,750. And then, sa K100 na plan na to, may 450,000 ka na life insurance or term insurance. And then, again, kung di ka nagkakasakit, nag-grow lang yung pera mo, kaya yung 411,750 na hinulog mo, ang projection yan, pag edad mo ng 60, 3 million. No? So, nag-grow na yung fund mo. Paano yan, Miss Roan? 40 years old na ako. No? So, kung mag-start ka pa rin dito sa K100, 59,321 per year, ang projected fund yan pag edad mo ng 60, makahabol ka pa sa 1.1 million. No? At least may million ka pa rin na projected fund. No? So, makikita natin dito, pareho lang naman ng binayad, nasa almost 60,000 per year for 7 years, pero pagka maaga ka nag-start, mas malaki yung projected fund mo. No? Kaya dito, kung 20 years old ka nag-start, may 7.8 million ka pagka edad mo ng 60. So again, pagkadating sa investment, pagdating sa pag-iipon, kailangan talaga mag-start tayo, no? As soon as possible, no? So ang pwede rito sa Kaiser, 10 years old hanggang 60 years old. So again, para makita natin kung nag-start tayo at the age of 30, ang binabayaran natin per year, 60,000. Ang investment natin sa Kaiser, 60,000 per year for 7 years. Kaya naging 420,000 yung contract price. So, 60,000 times 7, 420,000. So, sa contract price na to or binayaran natin na 420,000, ang maturity value niya after 20 years, 1.1 million. No? So, ang Kaiser kasi kapag hindi mo nagagamit yan, pwede mo pang ituloy yan after maturity, nagiging investment. So, ang projection ng investment niyan, 3% to 10%. So, ang computation natin dito, halimbawa 10% yung kinita ng fund mo. So, meron kang 110,000 na passive income or kita ng investment mo. Ngayon, kung nagkasakit ka, pwede mong gamitin tong fund mo na 1.1 million. So, kung di pa rin nagagamit at nagko-compound lang yung investment mo, ang projection yan, at the age of 60, may 3 million ka. No? Which is, ito yung sinasabi natin na kaya nga ang maganda sa Kaiser, kung hindi mo nagagamit yung healthcare side, may investment ka na nagpo-produce sa'yo ng passive income na kung may 3 million ka, 10% of that is 300,000. So for 1 year, kumita yung investment mo, so may passive income ka na around 25,000 per month. So again, the higher the plan, the higher yung fund natin. Kaya nga dito sa 117,000 per year na hulog for 7 years, ang projection niyan nasa 6 million pag edad mo ng 60. So how do you want to save 1 million fund in 20 years? So bakit ba mas maraming nag-i-invest sa Kaiser or advantage na marunong tayo mag-invest? Kasi kung sa bank yan, 60,000 per year ang kailangan mo ipunin for 20 years para maka-raise ka ng 1.2 million. Pero with Kaiser, 59,321 lang, almost 60,000 per year. For 7 years mo lang babayaran, ito 20 years. So may projected fund ka na 1.2 million. So ano gusto natin, 20 years tayo mag-iipon or 7 years lang? So again, Kaiser is a 3-in-1 investment. To know more about Kaiser, pwede kang pumunta sa bit.ly/about Kaiser benefits. To know more about Kaiser, pwede mo po i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Pwede rin sa